Ayun, naka-record na. At syempre, isang napagandang actually hindi na araw. Pero walang problema, late man, gabi na, it doesn't matter. Kasi nga magke-create pa rin tayo ng walang kwentang video. Ano ba naman yan? Kailan ba magkakaroon ng kwenta? Itong pag-uusapan natin. Anyway, nasan ka man ngayon, gabi man dyan, umaga, tanghali, good day sa'yo. Sana maging maganda, sana maging maligaya ang araw mo. Usapang estudyante. So, eto talaga, may mga kaklase, pwedeng ikaw to. May mga estudyante na always late. Grabe, dalawa lang naman yan eh. It's either nalilate talaga siya kasi malayo yung bahay, or pangalawa, eto yung kadalasang rason. Nagpupuyat always. Kahit alam naman na nila na may pasok kinabukasan, pero guess what? Alas 12, alauna na, pero nagfi-Facebook pa rin, nagmo-Mobile Legends. 'Di ba? Yung always na lang late. Ang nakaka-bad trip pa niyan, kung sino pa minsan yung malapit lang ang bahay sa school, siya pa tong... Teka, parang ganito rin ako dati Gantong-ganto. Oo, malapit na nga lang yung bahay niya sa school, tapat lang mismo ng school, late pa rin. Sa mga napupuyat naman, hindi mo ba alam na may pasok kinabukasan? Ewan, mabuti sana kung may pinagpupuyatan kang kausap, ka-text, ka-chat, ka-video call. Wala naman eh. Oo, nag-i-scroll ka lang. Ay nako, nagsasayang lang ng wifi ng internet. Itulog mo na. Kung may always late na estudyante, meron din yung pinsan niya, yung always absent. Etong mga gantong estudyante, yun bang nakita mo lang siya ng 2 beses, 3 beses sa buong school year? Eto yung nakakasad kasi nga minsan yung mga laging absent na to, meron namang baon. Meron naman, kumbaga nakakapunta naman sila sa school. Ayaw nga lang nilang pumasok. Dahil siguro, ayan, barkada, magbubulakbol, o hindi kaya pupunta sa mga, saan man. 'Di ba, makikipaglaro ng basketball kasama yung mga tropa niya. And yun na yung nangyari. Lagi na siyang absent, hindi pumapasok. Maiintindihan mo pa yung mga iba. Kita ba yung background? Wala, hindi pa tayo nakapaglinis. Ano ba naman yan? Pero yung iba, maiintindihan mo naman. Salat sila sa pamumuhay, o kaya malayo talaga yung bahay nila sa school. 2 sakayan, 3 sakayan. Maganda ba yung kuha ng mukha ko? Parang ang liwanag pala oh. Nakatutok etong light natin eh, dito sa mukha. Ganun talaga oh. Sheesh, grabing noo yan oh. Ilang dangkal. Normal pa ba yan? Walang halong biro. Actually, madaling alauna. Ako pa tong nasa AI na wallpaper. But 1:15 na ng madaling araw. So yun yung hindi maganda. May pang-aral ka naman. Kumbaga may baon ka, nakakapunta ka sa school, malapit lang naman yung bahay nyo. 'Di ba? And then meron naman yung kabaliktaran. Kahit gusto nilang mag-aral, hindi sila makapunta sa school, walang pera, walang baon. Kaya maiintindihan mo kung bakit laging absent. Sana man lang sa mga tropa, sa mga estudyante, na meron namang pang-aral, may baon naman. Please, 'di ba? Please, hindi ko sinasabing maging straight A na student ka, huwag kang umabsent, huwag kang malate always. Nangyayari eh. 'Di ba? May mga time na siguro natitripan mong ngayong araw, you know what? Punta nga ako sa ganito, absent muna ako ngayon. Wala namang quiz, wala namang exam. Pero kung araw-araw mo nang gagawin 'yun, wala na, mababagsak ka na. 'Di ba? Hindi maganda. Kung merong always late, always absent, sino naman yung next sa attendance? Ako to. Always nang hihingi ng baon. Eto yung mga may baon naman, may pera naman, kaso buraot lang talaga. Hindi ka ba makabili yung pera mo?
hindi mo gagastuhin tapos makikihingi ka sa tropa, sa kaklase mo. Like, what? They exist. Ang nakaka-bad trip pa dito, yun bang pinagbigyan mo? Binigyan mo siya ng pagkain, tapos dadamihan. Dadamihan yung kukunin. Diba? Yun yung bad trip talaga. Mapagbigay kang tao, oo, but guess what? Minsan, abuso na sila. And then again, meron din yung mga sad to say, wala silang pera, wala silang baon, kaya nang hihingi lang sila. Which is, yun yung magandang sharean ng pagkain eh. 'Di ba? Hindi yung tropa na mapera naman, ayaw niyang gastuhin kasi siguro makikipagpustahan sa bilyaran, sa basketball, o kahit saan pa man. Ipangko-computer lang niya yung baon, kaya nang hihingi siya sa'yo. Very wrong. Kung tutuusin nga, sobrang mura na ng mga pagkain sa Pilipinas. Yang 5 pisong, banana Q. Panigurado meron pa niyan. 'Di ba? 5 pesos lang dati nung 2018. Ewan ko na lang ngayon, siguro tumaas ng konti yung presyo, but guess what? May mga mura pa din eh. 'Di ba? Hindi ka naman siguro mababankrupt niyan. Kumbaga, maganda sana kung nakadepende yung baon ng isang estudyante sa kung gaano sila kagaling mag-perform sa school. Kung mataas yung grade ng estudyante na to, malaki yung baon niya, which is deserve niya. 'Di ba? Pero kung yung estudyanteng to, alam mong hindi rin lang naman siya papasok, magbubulakbol lang, mangtitrip lang siya sa klase. Alam mo yun? Ngayon, kung alam mo namang yung estudyanteng to, hindi siya papasok, kumbaga magiging pasaway lang siya sa school, magiging sakit sa ulo lang ng teacher. Eto yung babaan mo lang, oo. Yung bang literal na pamasahe, tapos pangkain lang talaga. Eto na yung always, always late, always absent, always nang hihingi ng baon. Sino yung pang last? Well, eto yung always nangungopya. Ayun! Naniniwala ako na bawat tao, bawat estudyante, may mga strengths and weaknesses sila. May mga estudyante talagang hindi gaano nagpi-perform sa mathematics. Somewhat na mahirap talaga sa kanyang intindihin yon, which is magigets mo. 'Di ba? Pero kung lahat na lang na subject, hindi mo alam, hindi mo magets, 'di ba? Like what? Okay, tulad siguro ng chemistry, physics, mga ganyan, somewhat na hindi na siya madali, hindi siya average na subject, maiintindihan mo, magigets mo yung ibang tropa, yung mga ibang estudyante na mangungopya sila. Kasi nga, medyo complicated eh, hindi niya magets. Gets mo na yun, right? Pero kung yung subject nyo, Filipino na nga lang, mangungopya pa siya, like what? Language na natin to ha? hindi mo pa rin magets, hindi mo pa rin maintindihan yung tanong. Ewan. Bad habits na to eh. 'Di ba? Ngayon, high school, college, somewhat na nakaka-survive ka pa, right? Pero pag nasa working class ka na, 'di ba? Nasa after ka na ng college, nasa trabaho ka na, alangan namang late ka pa rin always, absent ka always. Malamang sa malamang hindi ka magtatagal sa pinagtatrabahuan mo. 'Di ba? Gaano ka man kasipag, kagaling, kung hindi mo kayang sumunod sa rules, walang mangyayari. Ngayon, etong pinag-usapan natin, classifications siya ng mga estudyante na meron at meron kang kilala sa klase. Malamang nga ikaw yun. Sana ma-realize pa rin natin as a student na napaka-importante. It's a privilege to go to school, to study, kasi nga hindi lahat ng tao, hindi lahat ng estudyante kayang makapunta sa school. Gaya ng nabanggit natin kanina, yun bang salat talaga, wala silang pera, wala silang pambaon. Ngayon, kung ikaw naman na privilege, may kakayahan naman kayo makapunta sa school, ang tanging kailangan mo lang gawin is i-take advantage yung opportunity yan. Diba? That's it. Kumpletuhin mo lang yung assignments, quizzes, exams. Hindi mo naman kailangang top 1 always eh. 'Di ba? Maganda siya, obviously. Pero kung hindi kaya, basta pumunta ka sa school, mapag-aralan mo yung dapat mong pag-aralan, maging
ano ba yung desirable student na tinatawag? Magandang ehemplo. Yun! Pasensya na medyo mababa yung boses ko kasi nga alauna na. Oo, medyo late na. Hindi gumagana tong relo ko, wala siyang battery but it's, ayun, 1:30 na, 1:27 na. Overtime. Anyway, napakaganda ng topic. Kung may kakayahan, may privilege kang makapunta ng school, take advantage kasi hindi lahat nakakapunta. Yun. Yun yung message and ayun na. Okay na. Okay na yan? Oo. Sige, sige. Yun.